Dear Lady Love TV. Poor Wife of a Womanizer. Tunghayan na po natin ang ika-12 bahagi. Mahal tayo? Gusto ko manood ng sine. Pwede? She smiled and puppy eyes. I smirked before I nod. Oo ba? Sagot ko sa kanya at pinunasan ang gilid ng labi niya dahil merong sauce. Messy eater. Ako na. Sabi niya at inagaw sa akin ang tissue. Ibinigay ko naman sa kanya at ipinagpatuloy ang pagkain. Kanina lang pikon, ngayon parang sinasabing magmol. Hindi naman maalis sa mukha ang ngiti. I'm finished. Aniya na ikinatingin ko sa kanya. Ang gwapo. He's so hot. Ang pangit naman ng kasama niya. Gusto kong tumawa sa reaksyon niya. Habang pinupuri ako, siya naman nilalait. I hate those fucking girls saying bad to her. But in other side, may pang-aasar ako sa kanya. Nakayuko lang siya na para bang ayaw niya nang tumingin pati sa akin. Hinawakan ko ang kamay niya at masuyong pinisil iyon. Don't mind them. You're beautiful in my eyes. I said that make her feel and look at me. I smiled as our eyes met. I kissed her hands kung saan nakasuot ang marriage ring niya. She smiled on her cheek. It's getting red. You're blushing. Pang-asar ko sa kanya na ikinasama ng tingin sa akin. Kinurot niya ako sa tagiliran. I'm pulling her hands closer to me. Ay, ang sweet nila. They look perfect couple. Ang ganda ng girl. If I am his man, I never let her go. Wow pare, straight English yun ha. Ulul. Napatingin ako sa mga lalaking nagbubulungan. Kasama nila yung mga babaeng nagko-compliment. I that glare. They looked scared and they walked away. How dare he to tell that? Ang kapal mo talaga, sabi niya at binawi ang kamay niya sa akin. I smirked. Ang gwapo ko naman. Ani ko sa pakul na boses at sumandal sa sandalan ng kinauupuan ko. Hiyabang. Asar niyan sabi at inhirapan ako. Natatawa ako sa mga reaksyon niya. Sarap niyang asarin lalo na pag namumula siya. I can hear my own heartbeat that make me stare to her. Breakfast lang ba ito or date, ha, Ram? Bigla niyang tanong na ikinatitig ko sa mata niya. Date? I don't do date. Never. This is just a breakfast. Ani ko sa malamig na boses at umiwas ang tingin sa kanya. Oh, really? Why did you ask me where I want to go after this? Ha? Seryoso niyang tanong sa akin. Bakit ko nga ba kasi tinanong yon? Walang masama magtanong, hindi ba? Balik kong tanong sa kanya. Bilang na ibang ihip ng hangin sa pagitan namin. Yung kaninang ngiti niya napalitan ng seryoso na, para bang disappointed siya. So, this is not a date? Tanong niya at umiwas ang tingin sa akin. Nope. Tipid kong sagot. Kinuha niya naman ang bag niya at tumayo na sa kinauupuan niya. Okay, later na ako uuwi. Manonood muna ako ng sine. Thank you for inviting me for breakfast, she said and she smiled at me. I'll come to you. Ani ko at kinuha ko na ang wallet ko at nag-iwan ng pera sa mesa. If you're going to come with me, it means we're having a date. If not, just go somewhere and let me. I can manage myself, she said seriously. Hindi naman ako papayag na iwan ko siya rito at kung saan-saan siya pupunta. Fine, just mark this as a simple date. I don't want a date like this. If it is with you, if I'll date you, I must prepare for it. I said that make her smile again. Date if it was she want. Ayaw ko rin naman na malulungkot siya. Horror movie. Sambit niya at tinuturo yung horror movie. Love story? Saway ko naman sa kanya at tinuro ang isang rom-com movie. Horror. Huwag mo sabihin na duwag ka. Tanong niya na mayroong ngisi sa labi niya. Takot naman talaga ako eh. Ayaw ko ng ganitong movie. Ako? Ram, tingnan natin. Sige, horror movie. Ang iyong masyadong maraming thrill at nakakasindak. Sambit pa. Takot ka talaga? May ganun pang movie? Duwag na duwag mo naman. Nagtatalo na kami ng papanoorin namin. Napansin ko rin na may nakatingin na sa amin sa pinagagagawa naming dalawa. Ayaw ko ng horror movie kasi naman. Takot ako eh. Sound effect pa lang, hihimatayin na ako sa kaba. Paano pa kaya pag nakikita ko?
Mas gusto ko ng romantic comedy movies pero in the end, horror movie. Siya ang panalo. Ayaw ko naman na asarin niya ako ng duwag. Bumili siya ng tickets for the horror movie. Hinintay ko na lang siya sa entrance ng movie house. Ayaw ko na maglakad. Nag-iipon ako ng lakas ng loob para sa panonoodin namin. Sana naman hindi masyadong nakakatakot. Hey, bakit ganyan ang mukha mo? Natigilan ako sa pag-iisip nang makita ko siyang nakatayo sa harap ko na may hawak na pagkain. Inabot niya sa akin yung royal. Kinuha ko agad at pumasok na sa loob at sa dulo ako ng sinihan naghanap ng upuan. Ayaw ko nang malapit sa screen. Ayon, may nakita na akong vacant seat sa likod. Naupo na ako at nakatayo lang siya at nakatingin sa akin. Ano, tatayo ka na lang ba dyan? Asar kong tanong na ikinangisi niya. Nice choice, wifey. May kislap sa mga mata niya at sa kanyang labi. Nice your face. Huwag ka nang hahawak sa akin ha. Nang mamanya ka lang. Bulong ko kasi naman, alam ko na ang ngising iyan. Pikon ka na naman. Hayaan mo. Next time, ikaw naman ang masusunod. Sabi niya at naupo na sa tabi kong upuan. Wala nang next time. Sagot ko and I pouted and straightly look at the screen. Bakit naman? Huwag ka nang magalit. Anong gusto mo? Di pa tayo? I-ask pero parang naiba yung itsura niya. No, nandito na tayo. Sagot ko. Ayaw ko maiba yung mood niya. Sure ka? I nod and smile on him. Oo. Sagot ko at nag-focus sa screen dahil nagsisimula na yung palabas. Alam niyo bang ni isang popcorn hindi ako kumain? Hindi ko nainom ang binigay niyang drinks. Nakakatakot ang pinapanood namin as in nakakadiri pa. Nung una nagtatapang-tapangan ako. In the end, nagtatago na ako sa balikat niya at hindi na bumibitiw sa braso niya. Siya kain ng kain. Minsan sinusubuan niya ako pero hindi ko tinatanggap at parang wala lang sa kanya. Naging patay gutom na si Ram. Tapos pag nagulat ako, siya naman ang tao tawa-tawa sa akin. Naaawa na nadidiri ako at kinakabahan. Dahil sa pinapanood naming wrong turn. Grabe, napaka-brutal. Hindi ko na rin tiningnan kapag nahuhuli ng monster yung tao. Kadiri kasi ang ginagawa niya. After 3 hours, natapos na rin. Hindi pa rin ako. Naka-move on. Na gano'n na nakita ko. Bakit masyadong brutal? Ngayon, pauwi na kami at walang kaibuan. Dahil sa inaasar niya ako dahil duwag raw ako. Nakatingin ako sa bintana. Tinitingnan ko ang mga nadadaanan namin. Napatingin ako sa kanya. Nang ihinto niya ang kotse at bumaba siya. Saan pupunta yon? Nasaan kami? Sa curious na tsura, bumaba na rin ako. Ano meron dito? Nanlaki ang mata ko na makita ko napakagandang pagmasdan na tanawin. May mga makulay na bench, then may swing rin. May mga puno ng mangga. Ang ganda. Ang sariwa ng hangin. Wala ring masyadong tao. Oh, bakit bumaba ka na? Sabi niya at galing siya sa likod ko. Nasaan tayo? Ano ginagawa natin rito? Tanong ko sa kanya. Imbis na sagutin siya, hindi ko mapigilang hindi magtanong sa kanya. Ang alam ko, uuwi na kami eh. Ano ginagawa namin rito? Nasa park tayo. Pambawi ko sa'yo. Aniya at yumuko siya at napahawak pa sa batok niya. Pambawi? Saan? Naguguluhan kong tanong sa kanya. Wala akong maalala na ginawa niyang mali. Sa kanina? Sa sinihan? Don't ask too much. I want you to enjoy this beautiful view here. Let's go? He said seriously at inabot niya yung kamay sa akin. I pinched his cheek and I smiled. Hindi ko akalain na magiging ganito siya sa akin. Sure? I answer and he hold my hand and we walk. Naglalakad kami habang magkahawak ang kamay. Tahimik lang ako habang pinagmamasdan ng mga nagagandahang puno. Then may mga namumulaklak na tanim. Ang ganda. I love flowers. Napatingin ako sa kamay namin. Umilis yung tibok ng puso ko. Nang bawiin ko, hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ko na mas nagpakabog sa dibdib ko. I look at him. He's looking straight towards the mango tree. May mga puno ng mangga dito at dito kami huminto. Tapos tumingin siya sa akin. Tahimik ka. Naalala mo pa ba yung pinapanood natin? Tanong niya at umiling ako. He smirked. Hindi daw. Kanina lang parang gusto mo nang lumabas ng sinehan. Excuse me, I never think to run away. It's just a movie.
An imagination of the author. That's not true. Why I should be scared? Matapang kong sabi sa kanya. It's just an imaginary. Tsaka panakot lang yon. Well, I'm scared because it's look like too real. Sa'yo pa talaga nanggaling yan, ha? Bakit hindi mo na lang kasi aminin na duwag ka? Sabi niya at nginisihan ako. Hindi ako duwag, no? Nadidiri, oo. Nadidiri lang ako tapos naaawa sa karakter. Yun lang yun. Protesta ko at tinabig ko ang kamay niya at humarap sa kanya. Duwag. Duwag ka. Duwag ang misis ni Ram. May paklap-klap pa siya habang sinasabi yan at nakatingala sa langit. Mrs. ni Ram, don't call me that. Saway ko sa kanya. Hindi siya sumagot at natahimik na siya na parang may tinitingnan sa likod ko. I mean, may kung ano. Ang aasar ang itsura niya. Kanina bakit naging seryoso? Nakita ko ring napalunok siya. Ram, what's wrong? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Ano ba kasing meron? Tsaka madali rin na gumabi. 4 p.m. na. Nilipat niya ang tingin niya sa akin pero agad naman niyang binalik sa tinitingnan niya sa likod ko. I think I saw a man with an axe. Mahinahon niyang sabi. Inilagay niya sa bulsa niya ang dalawa niyang kamay at tumingin na sa magandang tanawin ko. Nakatingin lang siya. Ano? Lalaki may dalang palakol? Oh my, baka nasundan kami ng... I scream and I hug him. Oh my God, help us. Baka kami na isunod ng lalaki na pumapatay. Tapos kainin ng buhay. I don't wanna die. Ram, let's go home. Hinihila ko siya. Ano ka ba? Kakarating lang natin. I can't breathe. What's wrong? He put his right hand on my waist. Kasi, he cuts me off. He looks at me and face me and we're looking to each other. Kasi sabi mo, may nakita kang lalaki na may dalang axe. Muwi na tayo. Baka kung ano pang gawin sa atin. Please, ayaw ko matulad sa pinanood natin kanina. Let's go? Naiiyak na talaga ako. Ayaw ko na. I'm so scared. Nanlaki ang mga mata ko na marinig ko ang sinabi niya. Yung feeling natutulo na yung luha mo dahil sa takot. Tapos tatawanan ka parang napakalakas. At akala mo wala ng bukas. Pinalo ko siya sa balikat at kinurot ko siya sa tagiliran. Pero tawa pa rin siya ng tawa. Nakakatawa ba ang sinabi ko? Ram, ano ba? Naiinis kong tanong. Tumatawa pa siya habang nakahawak sa tummy niya. His laugh sounds like a music, making my heart feels better and melt away the nervous, scared that I felt. This is the second time I heard he laugh so hard. My heart is beating so fast like there's no tomorrow. Napahawak ako sa dibdib ko. Para kasing lalabas na yung puso ko sa sobrang lakas ng tibok niya. Duwag ka nga talaga. See? I'm just teasing you. Sambit niya habang tumatawa na ikinalaki ng mata ko. Ano? Pasigaw kong tanong sa kanya. Hindi ko mapigilang hindi sumigaw. Pinaglalaroan niya lang ako. Nakakainis. I'm just testing you. Hindi kasi ako naniniwala na nadidiri ka lang. Now I know. You're scared at horror movies. I can see you're wrong with that. Just admit it. You're scared like a baby. Aniya habang nakangiti ng malapad. Natigil na siya sa pagtatawa, pero ang lawak pa rin ng ngiti niya. Oo na. Ako na ang takot. Wow, happy? Inirapan ko siya. Very. Aniya at ginulo ang buhok ko. Don't be scared. I'm here, okay? I'm your knight in shining armor. Dagdag pa niya. Ang yabang mo, sabi ko sa kanya and then he sneered. Umupo siya sa damuhan at sumandal sa puno ng mangga. Nakatayo lang ako. Gusto kong umupo pero baka mangati ako. Wag na lang. Hays, kainis. May pang-aasa na siya sa akin. Tumingin ako sa mga bundok. Ang ganda. Gusto ko rin pumunta sa province kasama ang taong mahal mo. At mahal ka. Yung aakit sa bundok. Magsiswim sa mga waterfalls. Tumingin ako sa likod ko. Ito ba yung tinitingnan niya kanina? Mga nagtitinda lang pala yung nasa likod ko. May nakita akong street vendors. May mga street foods din may isa na nagtitinda ng 30 ice cream. Parang gusto ko yon matikman, yung mga tinitinda nila. Ram? Tawag ko at lumingon sa kanya. Nakapikit siya habang nakatingin sa puno. Ram, nagugutom ako. Lumapit ako sa kanya at niyugyug siya sa balikat. Nagmulat siya at tumitig sa mukha ko. He cursed and he stood up. Gutom ka na? Tanong niya at tumango ako. Di tara na. Balik na lang tayo next time. Saan mo gustong kumain?
Tanong niya sa akin nang makatayo na siya. No, mamaya na tayo umalis. Hinawakan ko siya sa kamay. Kasi naman naglalakad na siya papunta kung saan nakapark yung sasakyan niya. Kanina lang gusto mo nang umalis. Sambit niya pa. I want to taste that. I pointed to the vendors there. What? Malakas niya yung tanong sa akin ng lingunin niya yung tinuturo ko. Sa pagkakataong ito, ay paano nga ba marirealize ng dalawang taong ito na mahalaga ang papel na ginagampanan nila sa buhay ng bawat isa? Yan ang ating aalamin sa mga paparating pang bahagi ng ating kwento. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.